Naliligo sa ginintuang ilaw ang marangyang Grand Ballroom ng Manila Peninsula. Ang mahinang kalansing ng mga kupita ng champagne at ang bulungan ng mga importanteng panauhin ay lumilikha ng isang himig ng karangyaan at kapangyarihan. Ito ang gabi ng gala ng pag-asa, isang taunang pagtitipon na inorganisa ng Velarde Corporation para sa mga piling-piling miyembro ng alta sosyedad ng Pilipinas. At sa gitna ng lahat, sa entablado nakatayo si Daniel Velarde, ang tagapagmana ng imperyo, ang larawan ng perpektong tagumpay. Matikas ang kanyang tindig sa suot na mamahaling tuksido. Bawat salitang binibitawan niya ay may bigat at tiwala, isang talumpating sinanay ng husto upang hangaan ng lahat. Sa kanyang tabi, tila isang diamanteng kumikinang, ay ang kanyang magandang nobya na si Camille de Villa. Ang ngiti nito ay kasing tamis ng pangako ng isang masaganang kinabukasan, isang perpektong pares para sa isang perpektong lalaki. Ang tunay na yaman, pagtatapos ni Daniel sa kanyang talumpati, habang ang kanyang mga mata ay nakatuon sa mga kamera, ay hindi nasusukat sa salapi, kundi sa kakayahan nating magbigay pag-asa sa mga nangangailangan. Isang magalang ngunit masigabong palakpakan ang pumuno sa bulwagan. Ang mga executive politiko at mamamahayag ay sabay-sabay na tumayo sumasaludo sa imahe ng isang pilantropong bilyonaryo. Ngunit ang perpektong larawang yon ay malapit ng magkalamat babasagin ng isang puwersang magulo at hindi inaasahan na babago sa tadhana ng lahat ng naroroon. Bigla isang hindi pangkaraniwang bulungan ang nagsimulang kumalat mula sa pangunahing pasukan. Ang bulungan ay lumakas, parang isang alon na dahan-dahang sumisira sa payapang dagat at nakaagaw ng pansin ng mga security guard na nakabantay sa pinto. Mula sa pagitan ng mga naglalakihang pinto, isang bata ang sumugod papasok. Gutay-gutay ang kanyang damit at marungis sa uling ang kanyang mukha. Iniiwasan niya ang mga braso ng mga gwardiyang sumusubok na humarang sa kanya. Mabilis ang paghabol niya sa kanyang hininga. Ang mga paa niyang nakayapak ay lumilikha ng mabilis na tunog sa makintab na marmol na sahig at ang kanyang mga mata ay desperadong hinahanap ang iisang tao sa entablado. Ang mga tao ay nagsiatrasan, isang halo ng pagkagulat, pandidiri at pag-uusisa ang mababasa sa kanilang mga mukha. Isang maluwag na landas ang nabuo patungo kay Daniel na natigilan sa pagsasalita, bakas ang pagkalito sa kanyang mukha. Ang bata na sa tantiyan niya ay nasa 8 taong gulang ay huminto sa harap ng entablado. Humihingal siya, ang kanyang dibdib ay mabilis na umaangat at bumababa, habang ang mga security guard ay nakapalibot na sa kanya, handang kaladkarin siya palabas ng lugar na iyon na para lamang sa mayayaman. Itinaas ni Daniel ang isang kamay, isang senyas na nagpatigil sa mga gwardiya. Nakaramdam siya ng isang kakaibang koneksyon sa mga mata ng bata, isang tingin na puno ng katotohanan at pagmamadali na tila humahamon sa kanya. Senyor Velarde, sigaw ng bata, ang kanyang boses ay tila pumunit sa katahimikan ng bulwagan. Hindi niya pinansin ang mga kamay na nakahawak na sa kanyang mga balikat. Hindi patay ang nanay ninyo. Isang nakabibinging katahimikan ang sumunod sa pahayag na yon. Ang bawat hininga sa loob ng kwarto ay tila napigil. Si Camille, ang nobya ni Daniel, ay mabilis na lumapit. Isang pilit na ngiti ang nakapinta sa kanyang mga labi, sinusubukang bawasan ang epekto ng mga salita ng bata. Daniel, mahal, huwag mo siyang pakinggan, bulong niya sa tainga ng bilyonaryo habang mahigpit na humahawak sa braso nito. Isa lang siyang batang lansangan na nalilito at gustong makahingi ng pera. Ngunit hindi makagalaw si Daniel. Ang mga salita ng bata ay parang bombang sumabog sa kanyang kalooban, ginigising ang isang pagdududa na matagal na niyang pinipilit na ibaon sa limot. Anong sinabi mo? Tanong ni Daniel. Hindi pinapansin ang higpit ng pagkakahawak ni Camille. Lumapit siya sa gilid ng entablado upang titigan ng diretso ang maitim
at seryosong mga mata ng bata. Ang maliit na bata ay nagpumiglas mula sa mga gwardiya. Isang braso niya ang nakawala at may dinukot siya mula sa kanyang bulsa. Isang bagay ang kumislap sa ilalim ng mga artipisyal na ilaw na parang isang bituin. Pinabibigay niya po ito, sabi ng bata, at inihagis ang bagay patungo sa paanan ni Daniel. Lumapag ito na may kasamang matinis na kalansing. Ito ay isang lumang rosaryo na gawa sa perlas. Ang mga butil nito ay halatang gamit na sa pagdarasal. Kamukhang kamukha ito ng rosaryong laging daladala ng kanyang ina. Dahan-dahang yumuko si Daniel na parabang natatakot siyang maglaho ang rosaryo kapag hinawakan niya ito. Nang abuti ng kanyang mga daliri, ang mga butil agad niyang nakilala ang pamilyar na tekstura nito at ang krusipiho. Isang matingkad na alaala. Ang bumalik sa kanya ang kanyang ina, si Dr. Aurora Velarde, na nakaupo sa harap ng piano, tumutugtog ng isang malumanay na himig, habang ang rosaryo ay nakapatong sa ibabaw ng instrumento, kumikinang sa sinag ng hapon. Imposible, bulong ni Daniel. Nanginginig ang kanyang boses. Pakiramdam niya ay guguho ang sahig na kanyang kinatatayuan at ang buong realidad niya ay nadudurog. Si Camille na halatang halata na ang pagkabahala ay sinubukang agawin ang rosaryo mula sa kanya. Ang kanyang kilos ay mabilis, ngunit pilit na pinongtingnan. Maraming rosaryo ang magkakamukha. Daniel, giit niya, ang tono ay isang halo ng pakiusap at pag-uutos. Mahal, huwag mong hayaan na sirain ito ang pinakaimportanteng gabi ng karera mo. Ngunit tumayo si Daniel, hawak ang rosaryo sa kanyang palad ng napakahigpit. Ang mga gilid ng krus ay bumaon sa kanyang balat, nagdulot ng sakit na kailangan niya para manatiling gising sa katotohanan. Anong pangalan mo? Tanong niya. Sa bata, tuluyang binalewala ang kanyang nobya at ang daan-daang mga kamera na ngayon ay live na ipinapalabas ang bawat sandali. Nico po, sagot ng bata. Tumigil na siya sa pagpupumiglas sa mga gwardiya. Alam niyang nakuha na niya ang atensyon ng nag-iisang taong mahalaga. Bitawan niyo siya, utos ni Daniel. Ang kanyang boses ay may awtoridad na hindi matatanggihan. Agad na umatras ang mga gwardiya. Hinayaan ng bata na makahinga ng malaya sa gitna ng sahig. Inayos ni Nico ang kanyang maruming damit na may dignidad at sinalubong ang tingin ng bilyonaryo. Isang katapatan ang mababakas sa kanyang mukha, isang malaking kaibahan sa pagkukunwari ng mga taong nakapaligid sa kanila. Sabi po niya, makikilala ninyo raw ang rosaryo, paliwanag ni Nico. May gasgas daw po sa krus noong nahulog niya ito sa dati ninyong bahay. Binaligtad ni Daniel ang krus at doon nakita niya ito, ang maliit at halos hindi na makitang gasgas na tanging siya at ang kanyang ina lamang ang nakakaalam. Ito ang hindi maikakailang patunay ng katotohanan. Ang bulungan ng mga tao ay naging isang malakas na ugong ng mga espekulasyon at tsismis. Ang mga mamamahayag ay mabilis na nagtatype sa kanilang mga telepono, ikinakalat ang balita ng eskandalo. Naramdaman ni Camille na nawawalan na siya ng kontrol sa sitwasyon. Ang kanyang mukha ay namumutla sa takot, isang takot na higit pa sa simpleng kahihiyan. Daniel, isa itong kabaliwan. Ang nanay mo ay na-cremate. Mayroon tayong death certificate. Nasa atin ang mga abo, sigaw niya, nilalakasan ang boses upang marinig ng lahat. Tumingin si Daniel sa kanya. At sa unang pagkakataon, may nakita siya sa mga mata ni Camille na hindi pag-ibig, kundi isang malalim at kalkuladong takot. Hindi ko nakita ang katawan niya, sabi ni Daniel sa mahinang boses, ngunit ang kanyang mga salita ay umalingaw-ngaw na parang isang revelasyong matagal nang dapat lumabas. Naalala niya ang saradong kabaong dahil sa rekomendasyon ng doktor, ang mabilis na pag-aasikaso sa libing na si Camille at si Dr. Patricia Reyes ang nag-organisa at ang urn na selyado nang ibigay sa kanya.
Lumapit si Nico binasag ang hindi nakikitang harang na naghihiwalay sa kanilang dalawang mundo. Nagsalita siya na may pagmamadali sa boses. Sabi po niya naghihintay siya sa inyo, na pinagdarasal ka niya. At tumutugtog daw po siya ng musika sa isip niya para hindi niya makalimutan kung sino siya. Ang pagbanggit sa musika, ang huling tumuldok sa anumang natitirang pag-aalinlangan ni Daniel. Walang sino man sa labas ng kanilang pamilya ang nakakaalam na ang musika ang lihim na kanlungan ng kanyang ina. Isang butil ng luha ang gumulong sa pisngi ni Daniel na huli ng lente ng mga kamera na nagbigay ng katauhan sa isang bilyonaryong tila hindi nasasaktan sa harap ng buong bansa. Ilabas niyo na siya rito, ngayon din sigaw ni Camille, nawawala na ang kanyang hinahon. Sumenya siya sa hepe ng seguridad na tila nag-aalangan dahil sa magkasalungat na utos. Bago pa man nila mahawakan muli ang bata, itinaas ni Daniel ang kanyang kamay at pinigilan ang anumang tangkang pananakit sa mensahero ng kanyang ina. Subukan ninyong saktan ang batang ito at ako ang makakalaban ninyo, babala ni Daniel. Ang kanyang banta ay lumutang sa hangin, puno ng panganib, na nagpayelo sa dugo ng mga nakarinig. Nilapitan niya si Nico at lumuhod upang maging magkapantay sila. Hindi inalintana ang dumi at amoy na nagmumula sa damit ng bata. Nasaan siya, tanong niya. Ang kanyang desperasyon ay pilit na kinokontrol. Isang lokasyon, isang punto sa mapa. Iyon lang ang kailangan niya para tumakbo palabas sa sandaling iyon. Sa basurahan po sa Santa Aurelia, bulong ni Nico, may takot sa kanyang mga mata. Pero kailangan niyo pong magmadali. May mga lalaking nagbabantay sa kanya. Ang pagbanggit sa mga lalaking nagbabantay ay nagpailaw ng alarma sa isip ni Daniel. Ito ay hindi simpleng pag-abandona. Ito ay isang bagay na mas masama, mas planado. Tumayo si Daniel. Inilagay niya ang rosaryo sa panloob na bulsa ng kanyang Amerikana, malapit sa kanyang puso. Tiningnan niya si Camille, ang kanyang mga mata ay may bagong lamig na hindi pa nito nakikita dati. Tapos na ang pagtitipon, anunsyo niya sa mikropono. Binitiwan niya ang aparato at ang malakas na kalabog nito sa sahig na umalingaw-ngaw sa mga speaker ang siyang naging hudyat ng pagtatapos ng pagkukunwari. Naglakad siya patungo sa labasan kasunod si Nico. Ang mga tao ay nagsitabihan na parang tubig sa dagat na pula. Paglabas nila ng hotel, ang malamig na hangin ng gabi ang sumampal sa mukha ni Daniel, tumutulong na alisin ang ulap ng pagkalito at ituon ang kanyang isip sa iisang misyon, hanapin ang kanyang ina at panagutin ang may sala. Ang biyahe pabalik sa penthouse ay nababalot ng isang mabigat at nakabibinging katahimikan. Sa loob ng mamahaling sasakyan, ang amoy ng katad at bagong kotse ay tila hindi bumagay sa tensyon sa pagitan ng tatlong pasahero nito. Si Daniel, ang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Ang mga ugat sa kanyang braso ay bakat na bakat. Si Nico nakaupo sa likuran, tahimik na nakatingin sa labas ng bintana, namamangha sa mga kumikinang na ilaw ng syudad na para sa kanya ay ibang mundo. At si Camille, na sumunod sa sarili nitong sasakyan, ay nasa likuran lamang nila, isang anino ng perpektong buhay na ngayon ay nagsisimula ng magkalamat. Pagdating sa pribadong elevator ng kanilang gusali, walang nagsalita. Si Nico ay lalong lumiit ang sarili, takot na mahawakan ang anumang bagay sa marangyang lobby. Nang bumukas ang pinto ng elevator direkta sa kanilang penthouse, napanganga ang bata sa lawak at ganda ng lugar. Ang sahig ay gawa sa puting marmol. Ang mga bintana ay mula sahig hanggang kisame, na tan-awang buong syudad, at ang mga muebles ay mukhang mga obra maestra. Magpahinga ka muna rito, Nico, sabi ni Daniel. Sa malumanay na boses, iginagaya ang bata sa isang malaking puting sofa. Kumuha siya ng isang malambot na kumot at maingat na ibinalot ito sa payat na katawan ng bata. Gutom ka ba? Tumatango lang ang bata, nahihiya.
Habang si Daniel ay nagtungo sa kusina para ipaghanda ito ng makakain, pumasok si Camille. Ang kanyang takong ay lumilikha ng matinis na tunog sa sahig. Ang kanyang perpektong ayos ay bahagyang nagusot at ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pilit na pag-aalala. "Daniel, ano ba itong ginagawa mo?" tanong niya. Ang kanyang boses ay isang pabulong na may halong inis. Tiningnan niya si Nico na parang isang maruming basahan na nakakalat sa kanyang malinis na sala. "Bakit mo dinala ang batang yan dito?" Hindi sumagot si Daniel. Lumabas siya mula sa kusina na may dalang isang tray ng mainit na pagkain at gatas at inilapag ito sa harap ni Nico. "Kainin mo lahat iyan," sabi niya sa bata bago humarap kay Camille. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Itinaas niya ang rosaryo. "Ipaliwanag mo ito, Camille." Sinubukan ni Camille na magpakita ng pagkagulat at sakit. "Ipaliwanag ang ano?" "Isang lumang rosaryo. Daniel, pagkatapos ng lahat ng pinagsamahan natin, mas maniniwala ka pa sa isang batang pulubi kaysa sa akin." Sinisiraan niya ang alaala ng iyong ina para lang makahingi ng limos. "Huwag mong banggitin ang pangalan ng nanay ko," mariing sabi ni Daniel. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng babala. Tinalikuran niya si Camille, isang malinaw na pagtanggi sa kanyang mga paliwanag, at naglakad patungo sa kanyang pribadong opisina. Ang opisina ni Daniel ay isang santuwaryo ng kaayusan, madilim na kahoy, mga bookshelf na puno ng mga libro, at isang malaking lamesa na laging malinis. Ngunit ngayon, sinimulan niyang halongkatin ang mga drawer. Ang kanyang mga kilos ay mabilis at walang pakundangan. Hinahanap niya ang folder kung saan nakatago ang lahat ng dokumento tungkol sa pagkamatay ng kanyang ina. Pumasok si Camille sa opisina. Isinara ang pinto sa likuran niya. "Ano ba ang hinahanap mo, Daniel? Itigil mo na ito. Tinotorture mo lang ang sarili mo." Sa wakas natagpuan niya ito. Isang kulay abong folder na may etiketang Belarde Dera A. Aurora V. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig nang buksan niya ito sa ibabaw ng kanyang lamesa. Ikinalat niya ang mga dokumento, ang death certificate, mga ulat mula sa klinika, mga resibo. Lahat ay tila na sa ayos. Ngunit pagkatapos, isang papel ang nakaagaw ng kanyang pansin, ang authorization for cremation, at sa ilalim nito ang kanyang pirma. Tinitigan niya itong mabuti. Ang petsa 10 buwan na ang nakalipas. Ang petsang yun malinaw na malinaw sa kanyang alaala. Iyon ang araw na lumipad siya patungong Singapore para sa isang napakahalagang business merger. Imposibleng napirmahan niya ito. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa kanyang gulugod nang maalala niya ang mga salita ni Camille noong mga panahong iyon. "Hayaan mo na ako ang umasikaso ng lahat, mahal," sabi nito sa kanya habang yakap-yakap siya. "Nandito lang ako para tulungan ka, para hindi ka na mahirapan pa sa gitna ng iyong pagdadalamhati." Itinulak niya ang dokumento sa ibabaw ng lamesa patungo kay Camille. "Pirma ko ba ito, Camille?" tanong niya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may nakatagong bagsik. Namutla si Camille. Tinitigan niya ang papel at sinubukang tumawa, isang tawang pilit at kinakabahan. "Oo naman, mahal. Di ba ka nakalimutan mo lang? Sobrang stress mo nung mga panahong yon. Alam mo naman ang isip natin naglalaro ng mga trick kapag tayo ay nagluluksa. Hindi ako nakakalimot sa mga pinipirmahan ko," giit ni Daniel, dahan-dahang tumayo. Tinitigan niya si Camille ng diretso sa mga mata. "At hindi ko rin nakakalimutan na ikaw ang nagpumilit na si Dr. Patricia Reyes ang personal na humawak sa kaso ni Mama. Ipinagbawal mo ang ibang doktor na lumapit sa kanya. Si Dr. Reyes ang pinakamagaling. Gusto lang natin ang pinakamabuti para kay Tita Aurora." Depensa ni Camille. Ang kanyang boses ay tumataas na. "Ang pinakamabuti o ang pinakakombinyente?" ganti ni Daniel. Hindi na makatingin si Camille sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng takot. Bigla siyang tumalikod at mabilis na naglakad palabas ng opisina. "Kailangan kong umalis. May importante akong pupuntahan," sabi niya, nanginginig ang boses. Nagmamadali siyang lumabas ng penthouse.
Ngunit ang hinala ni Daniel ay mas malakas na. Alam niyang may tinatago ito. Nang marinig niya ang pagsara ng pinto ng apartment, dahan-dahan siyang lumapit dito at idinikit ang kanyang tainga. Sa kabilang panig sa pasilyo sa labas, narinig niya ang nagmamadaling pag-type ni Camille sa kanyang telepono at pagkatapos ay ang kanyang boses isang bulong na puno ng pagkasindak. Hello, Patricia. Mayroong sandaling katahimikan. Nalaman na niya, oo tungkol sa Rosario, may isang bata. Hindi ko alam, pero nasa kanya na ang hinala. Kailangan nating gumawa ng paraan. Kailangan nating siguraduhin na ang lahat ng bakas ay nawala. Ang bawat salita ay parang isang patalim na tumutusok sa puso ni Daniel. Ang pangalang Patricia ang huling kumpirmasyon na kailangan niya. Hindi ito paranoia. Ito ay isang tunay na sabuatan na nangyayari sa ilalim mismo ng kanyang bubong. Huminga siya ng malalim. Ang sakit ng pagtataksil ay humahalo sa nag-alab na apoy ng galit. Bumalik siya sa kanyang opisina at kinuha ang isang larawan ng kanyang ina mula sa lamesa. Tinitigan niya ang maamong mukha nito. Pangako ma, bulong niya sa larawan, hahanapin kita. At sisirain ko ang bawat kasinungalingang itinayo nila. Isinara niya ang pinto ng opisina. Hindi na siya ang nagdadalamhating anak. Ngayong gabi, isa siyang mangangaso at ang kanyang puntirya ay ang katotohanan gaano man ito kasakit at kadilim. Lumipas ang magdamag na tila isang bangungot na ayaw matapos. Hindi nakatulog si Daniel. Ang bawat sulok ng marangyang penthouse na dati simbolo ng kanyang tagumpay ay tila naging isang malamig na hawlapuno ng mga anino ng kasinungalingan. Umalis si Camille at hindi na bumalik isang malinaw na pag-amin ng kasalanan para kay Daniel. Si Nico naman ay mahimbing na natulog sa sofa. Ang kanyang pagod ay mas matimbang kaysa sa takot, isang paalala kay Daniel kung para kanino ang kanyang laban. Kinaumagahan, bago pa man sumikat ang araw, ginising ni Daniel ang bata. Naghanda siya ng mabilis na almusal at habang kumakain sila sa katahimikan, isang plano ang nabubuo sa kanyang isip. Hindi niya maaaring pagkatiwalaan ng sinuman sa kanyang sirkulo, ang kanyang mga abogado, ang kanyang mga executive. Lahat sila ay maaaring kasabwat o madaling maimpluwensyahan ni Camille at ng pamilya nito. Kailangan niya ng isang taong mula sa nakaraan. Isang taong ang katapatan ay nasubok na ng panahon at isang pangalan ang pumasok sa kanyang isip, Mang Tomas. Si Mang Tomas ang naging personal na driver ng kanyang ina sa loob ng halos 30 taon. Higit pa sa isang empleyado, naging parte na ito ng kanilang pamilya. Siya ang naghahatid sa kanya sa eskwela. Noong bata pa siya, ang tagabili ng gamot ng kanyang ina, ang tahimik na saksi sa lahat ng masasaya at malulungkot na kabanata ng kanilang buhay. Ngunit 2 linggo matapos ang pagkamatay ni Dr. Aurora, bigla na lang siyang sinibak sa trabaho ni Camille. Ang dahilan pagbabawas ng mga gastusin. Isang dahilan na nooy pinaniwalaan ni Daniel sa gitna ng kanyang pagluluksa, ngunit ngayoy tila isang malaking kabalintunaan. Nico, may pupuntahan tayo, sabi ni Daniel sa bata, habang inaabot dito ang isang bagong jacket. Kailangan kong makausap ang isang matandang kaibigan. Iniwan nila ang penthouse at habang naglalakad sila sa parking lot, naramdaman ni Daniel na tila may mga matang nakamasid sa kanila. Isang itim na kotse na may tinted na salamin ang nakaparada sa di kalayuan, isang detalyeng dati. Hindi niya papansinin. Ang kanyang kutob ay nagsasabing hindi ito nagkataon lang. Sumakay sila sa isa sa kanyang mga hindi gaanong kapansin-pansing sasakyan at nagmaneho patungo sa isang masikip na lugar sa Maynila, malayo sa karangyaan ng Makati. Ang address ni Mang Tomas ay nasa isang lumang notebook na naitago niya. Ito ay isang maliit na apartment sa isang gusaling kailangan na ng pintura. Kumatok si Daniel sa pinto
nayari sa manipis na kahoy. Ilang sandali pa bumukas ito ng bahagya at sumilip ang isang matandang lalaki. Ang dating matipunong katawan ni Mang Tomas ay nangayayat ang kanyang buhok ay mas pumuti at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagod at pag-iingat. Senyorito Daniel, gulat na tanong ng matanda. Tila hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Mang Tomas, maaari po ba kaming pumasok? Pakiusap ni Daniel. Nag-aalangang binuksan ng matanda ang pinto. Ang loob ng apartment ay maliit at simple, ngunit malinis. Pasensya na po kayo sa itsura ng bahay ko, senyorito, sabi ni Mang Tomas habang pinaupo sila sa isang lumang silyang yari sa ratan. Mang Tomas, ako po ang dapat humingi ng paumanhin. Simula ni Daniel, sa nangyari po sa inyo, hindi ko po dapat hinayaan na basta ka na lang paalisin. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ng matanda. Wala na po yun, senyorito. Ganon po talaga ang buhay. Hindi po giit ni Daniel diretsong nakatingin sa mga mata ng matanda. Mang Tomas, kailangan ko po ang tulong ninyo. Tungkol po ito kay Mama. Sa pagbanggit ng pangalan ni Dr. Aurora, isang kislap ng sakit ang dumaan sa mga mata ni Mang Tomas. Yumuko siya tila may mabigat na dinadala. Wala na po ang senyorito. Iyan po ang akala nating lahat. Sabi ni Daniel, inilabas niya ang rosaryo at ipinakita ito sa matanda. Buhay po si Mama Mang Tomas at kailangan kong malaman kung ano talaga ang nangyari. Nang makita ni Mang Tomas ang rosaryo, nanlaki ang kanyang mga mata. Hinawakan niya ito na may panginginig. Ang rosaryo ng senyora. Bulong niya. Tumingin siya kay Daniel pagkatapos ay kay Nico na tahimik na nakaupo sa isang sulok. Ang takot sa kanyang mukha ay dahan-dahang napalitan ng determinasyon. Tila ang katapatan niya sa kanyang dating amo ay mas malakas kaysa sa anumang takot. Senyorito, mapangganib po ang mga taong yon. Babala niya sa mahinang boses. Alam ko po, kaya kayo ang nilapitan ko. Sagot ni Daniel. Mang Tomas, sabihin ninyo sa akin ang totoo. Ano po ang nakita ninyo noong mga huling araw ni Mama sa klinika? Huminga ng malalim si Mang Tomas. Ang kanyang mga balikat ay gumuho na parang sa wakas ay bibitawan na niya ang isang pasanin na matagal na niyang kinikimkim. Noong huling araw na dinalaw ko ang senyora, simula niya ang kanyang boses ay nanginginig. Naabutan ko po si Dr. Patricia Reyes sa loob ng kanyang kwarto. May itinitinurok po siyang gamot sa dextrose ng senyora. Ang sabi niya, bitamina lang daw po. Pero pagkatapos noon, hindi na po nagkamalay ang senyora. Tuloy-tuloy na po ang tulog niya. Nanigas si Daniel sa kanyang kinauupuan. Sinubukan ko pong magtanong. Pagpapatuloy ng matanda, habang nagsisimulang mamuo ang luha sa kanyang mga mata. Pero kinausap po ako ni Ma'am Camille. Sabi niya, wag daw po akong makialam. Binantaan niya po ako. Sabi niya kung hindi ako mananahimik baka kung ano ang mangyari sa pamilya ko, sa probinsya. Natakot po ako, senyorito. Patawarin ninyo po ako. Isang luha ang tuluyang pumatak mula sa mata ni Mang Tomas. Inabot ni Daniel ang kanyang balikat at marahang pinisil ito. Wala po kayong kasalanan, Mang Tomas. Ginawa lang po ninyo ang tama para protektahan ang pamilya ninyo. Pero ngayon, kailangan ko pong protektahan ang nanay ko. Tumingin siya sa matanda. Mayroon pa po ba kayong ibang napansin kahit ano, kahit gaano kaliit? Nag-isip si Mang Tomas. May isa pa pong bagay. May isang kulay abong van na madalas pumunta sa klinika kapag gabi. Walang marka, pero may nakasulat na maliit sa gilid. Almeida Logistics. Sila raw po ang naghahatid ng mga medical supplies. Pero kakaiba po ang mga itsura ng mga driver. Hindi po mukhang mga delivery man. Almeida Logistics. Itinatak ni Daniel ang pangalan sa kanyang isipan. Ito na ang susunod na piraso ng puzzle. Saan po ang klinika ni Dr. Reyes? Tanong ni Daniel. Isang pribadong klinika po sa Quezon City, sagot ni Mang Tomas.
Ibinigay niya ang eksaktong address. Tumayo si Daniel. Maraming salamat po, Mang Tomas. Utang ko po sa inyo ang buhay ko. Mag-iingat po kayo, senyorito. Sabi ng matanda, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Hindi po sila mga ordinaryong tao. Sila po ay mga halimaw na nagaanyong tao. Tumango si Daniel. Habang papalabas sila ng apartment, may huling sinabi si Mang Tomas. Senyorito Daniel, buhayin niyo po ang senyora. Miss na miss ko na po ang kabutihan niya. Sa mga salitang yon, mas lalong tumibay ang determinasyon ni Daniel. Hindi lang ito isang paghahanap. Isa itong misyon ng pagsagip. Isang laban para sa katarungan. Pagbalik nila sa sasakyan, alam na ni Daniel ang kanyang susunod na hakbang. Papasukin niya ang lungga ng ahas. Haharapin niya si Dr. Patricia Reyes at kukunin niya ang mga kasagutan sa ayaw man nito o sa gusto. Ang Reyes Wellness Clinic ay isang modernong gusali na gawa sa salamin at bakal, nakatayo sa isang tahimik na kalye sa Quezon City. Ang itsura nito ay nagpapahiwatig ng kalinisan, profesionalismo at eksklusibidad, isang perpektong lugar para itago ang isang madilim na sikreto. Ipinark ni Daniel ang kanyang sasakyan sa kabilang kalye kung saan hindi ito gaanong mapapansin. Nico, dito ka lang muna sa loob. Mahigpit niyang bilin sa bata. Ilak mo ang mga pinto at huwag kang lalabas kahit anong mangyari. Babalik ako kaagad. Tumingin sa kanya ang bata. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Mag-iingat po kayo. Tumango si Daniel at sa huling pagkakataon, tinitigan niya ang kanyang sarili sa rearview mirror. Ang lalaking nakikita niya ay hindi na ang makisig na CEO na nagsalita sa entablado 2 gabi na ang nakalipas. Ang kanyang mga mata ay may bagong talim, ang kanyang panga ay matigas at ang kanyang buong anyo ay sumisigaw ng panganib. Huminga siya ng malalim at lumabas ng kotse. Pagpasok niya sa klinika, isang malamig na hangin mula sa aircon ang sumalubong sa kanya, kasama ng isang pamilyar na amoy ng antiseptic. Ang receptionist sa harap ay ngumiti ng profesional, ngunit ang ngiting iyon ay agad na naglaho nang makilala siya. Mr. Belardi, anong sorpresa? May appointment po ba kayo kay Dr. Reyes? No? Tanong ng babae, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Wala akong appointment. Diretsong sabi ni Daniel, ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. Pero kakausapin ko siya. Ngayon din. Pasensya na po, pero may pasyente po siya ngayon. Baka gusto niyong maghintay. Hindi na niya pinatapos ang babae. Nilagpasan niya ang front desk at naglakad direkta sa pasilyo patungo sa opisina na may nakasulat na pangalan DRA, Patricia Reyes, MD, Medical Director. Ang receptionist ay sumunod, nagpapanik na sumisigaw ng kanyang pangalan. Binuksan ni Daniel ang pinto ng walang katok. Sa loob natigilan si Dr. Patricia Reyes. Nakaupo siya sa likod ng isang malaking mahogany desk, may kausap sa telepono. Ang kanyang mukha na laging kalmado at kontrolado ay nagpakita ng panandaliang pagkagulat at takot. Bago niya ito, mabilis na pinalitan ng isang maskara ng pagkairita. I'll call you back. Mabilis niyang sabi sa kausap bago ibaba ang telepono. Tumingin siya kay Daniel, pagkatapos ay sa receptionist na humihingi ng paumanhin sa may pintuan. It's all right, Ana. Iwan mo na kami. Nang makasara ang pinto, tumayo si Dr. Reyes. Nakasuot siya ng isang puting-puting coat, ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos. Siya ang larawan ng isang respetadong doktor. Daniel, ano ang ibig sasabihin nito? Tanong niya, ang kanyang tono ay matigas. Hindi ka maaaring basta-basta na lang pumasok dito. Kailangan nating mag-usap, Patricia. Sagot ni Daniel, dahan-dahang lumapit sa kanyang lamesa. Tungkol sa nanay ko. Isang pilit na buntong hininga ang pinakawalan ng doktora. Nakausap ko na si Camille. Daniel, alam kong nagluluksa ka pa rin, pero ang ginagawa mo ay hindi na tama. Ang pagpapaniwala sa isang batang kalye. Huwag mong isama si Camille dito. Putol ni Daniel.
At huwag mong gamitin ang pagluluksa ko bilang dahilan. Nagsinungaling kayong dalawa sa akin. Tumawa si Patricia, isang tawang walang kagalakan. Nagsinungaling, Daniel, ginawa namin ang lahat para sa nanay mo. Pero mahina na talaga ang kanyang katawan. Kailangan mo nang tanggapin iyon. Ang gusto kong makita ay ang totoong medical records niya. Giit ni Daniel. Hindi ang mga pekeng dokumentong ibinigay ninyo sa akin. Gusto kong makita ang logbook ng mga gamot na ibinigay ninyo sa kanya, ang mga resulta ng huling laboratory tests, ang CCTV footage ng kanyang kwarto sa huling linggo niya rito. Nanigas ang mukha ni Patricia. Ang mga yan ay kumpidensyal na at nasa aming central server. Kailangan ng masusing proseso para makuha yon. Kung gayon, simulan mo na ang proseso at mariing, sabi ni Daniel, dahil hindi ako aalis dito hanggat hindi ko nakikita ang mga iyon. Nagkatinginan sila, isang labanan, titigan. Alam ni Daniel na hindi niya makukuha ang mga dokumento sa legal na paraan. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Ang kanyang mga mata ay mabilis na naglakbay sa ibabaw ng lamesa ng doktora. Nakita niya ang isang makapal na itim na logbook sa gilid, bukas sa isang pahina na may mga sulat kamay na tala. Kailangan niyang gumawa ng gulo. Alam mo, Patricia, sabi ni Daniel, ang kanyang boses ay biglang naging mapanganib. Lagi akong nagtataka kung bakit napakamahal ng mga serbisyo mo. Bigla sa isang mabilis na kilos, iwinasiwas niya ang kanyang braso sa ibabaw ng lamesa. Ang mga paperweights, lalagyan ng ballpen at isang tumpok ng mga folder ay nagsilaglagan sa sahig, lumikha ng isang malakas na kalabog. Ano ba? Sigaw ni Patricia, nagulat sa kanyang ginawa. Agad siyang yumuko para pulutin ang mga nagkalat na papel. Ang kanyang atensyon ay ganap na naalis kay Daniel. Iyon na ang pagkakataong hinihintay niya. Sa isang iglap, habang nakayuko ang doktora, inabot niya ang itim na logbook mula sa lamesa. Hindi lang yun. May isa pang manipis na folder na may label na Almeda sa tabi nito. Kinuha niya rin iyon. Mabilis niyang isiniksik ang mga ito sa ilalim ng kanyang suot na jacket. Nang tumayo si Patricia, ang mukha niya ay namumula sa galit. Nababaliw ka na ba? Ipapatawag ko ang security. Ngunit ngumiti si Daniel, isang malamig at walang kagalakang ngiti. Gawin mo ang gusto mo. Tumalikod siya at naglakad patungo sa pinto. Huli na nang mapansin ni Patricia ang nawawalang logbook sa kanyang lamesa. Ang logbook ko, magnanakaw. Sigaw niya at mabilis siyang tumakbo para harangan si Daniel. Hinawakan niya ang braso nito, sinubukang agawin ang bagay na nakatago sa ilalim ng kanyang jacket. Nagsimula ang isang maikling, ngunit marahas na paghahamunan. Mas malakas si Daniel, ngunit desperado si Patricia. Nagpupumigla siya, kumakapit, sumisigaw. Itinulak siya ni Daniel nang bahagya sapat lang para makawala siya. Natumba si Patricia sa sahig kasama ng isang maliit na estante ng mga libro. Binuksan ni Daniel ang pinto at mabilis na lumabas. Narinig niya ang sigaw ni Patricia. Guard, pigilan ninyo siya. Tumakbo si Daniel sa pasilyo pabalik sa lobby. 2 security guard ang sumalubong sa kanya, sinusubukang harangan ang kanyang daan. Iniiwasan niya ang isa at itinulak ang isa pa. Hindi niya na kailangang makipag-away. Kailangan niya lang makalabas. Itinulak niya ang salaming pinto ng klinika at tumakbo palabas sa kalsada. Hindi alintana ang mga busina ng sasakyan. Papalapit na siya sa kanyang kotse nang mapansin niya ito, ang itim na SUV na nakita niya kanina. Biglang bumukas ang pinto nito at 2 lalaking nakauniporme ang mabilis na bumaba. Hindi sila mga security guard ng klinika. Mukha silang mga professional na goons. Daniel, sigaw ni Nico mula sa loob ng kotse. Hindi na nag-isip si Daniel. Sumakay siya sa driver's seat, mabilis na isinusi ang makina at pinaharurot ang sasakyan. Narinig niya ang malakas na pag-ungol ng makina ng itim na SUV sa likuran niya. Nagsimula na ang habulan. Tumingin si Daniel sa rearview mirror. Ang SUV ay mabilis na humahabol, sinusubukang isara ang agwat sa pagitan nila.
Kinabig niya ang manibela pakaliwa pumasok sa isang masikip na eskinita. "Kumapit ka, Nico!" Sigaw niya. Ang puso niya ay kumakabog ng mabilis, isang halo ng takot at adrenaline. Pero sa ilalim ng kanyang jacket ramdam niya ang bigat ng logbook at ng folder. Ang bigat ng katotohanan. Alam niyang ang panganib na sinusuong niya ay sulit. Nakapasok na siya sa lungga ng ahas at ngayon, dala-dala niya ang kamandag nito. Ang paghahabulan sa mga abalang kalye ng Quezon City ay parang isang eksena sa pelikula. Si Daniel, gamit ang lahat ng kanyang kaalaman sa pagmamaneho, ay sumuong sa trapiko, lumusot sa mga masisikip na espasyo at gumawa ng mga biglaang liko na halos ikabaliw ng mga ibang motorista. Ang itim na SUV ay hindi sumusuko, isang aninong bakal na determinadong hulihin sila. Sa isang desperadong hakbang, kinabig ni Daniel ang sasakyan papasok sa isang malaking palengke kung saan ang mga tao at paninda ay nagsisiksikan sa kalsada. Ang SUV ay napilitang bumagal, nahihirapang umusad sa gitna ng kaguluhan. Iyon ang pagkakataong ginamit ni Daniel. Mabilis niyang inikot ang sasakyan sa likod ng palengke at nawala sa isang network ng mga maliliit na kalye. Nagpatuloy siya sa pagmamaneho nang walang direksyon sa loob ng halos kalahating oras, paliko-liko, tinitiyak na wala nang nakasunod sa kanila. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa adrenaline. Si Nico sa likod ay tahimik lang, mahigpit na nakakapit sa upuan. Ang kanyang muka ay maputla, ngunit ang kanyang mga mata ay alerto. Nang makatiyak siyang ligtas na sila, naghahanap si Daniel ng isang tahimik na lugar. Itinigil niya ang kotse sa isang halos abandonadong parking lot ng isang lumang gusali. Pinatay niya ang makina at sa katahimikang biglang bumalot sa kanila, narinig niya ang malakas na pagkabog ng sarili niyang dibdib. "Okay ka lang ba, Nico?" Tanong niya. Ang kanyang boses ay bahagyang paos. Tumangulang ang bata. Huminga ng malalim si Daniel at kinuha mula sa ilalim ng kanyang jacket ang mga nakuha niya, ang makapal na itim na logbook at ang manipis na folder. Ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog sa ibang dahilan, sa pananabik at takot sa kung ano ang kanyang matutuklasan. Binuksan niya muna ang folder na may label na Almeda. Sa loob, may ilang mga delivery receipt at invoice, ngunit ang nakaagaw ng kanyang pansin ay isang maliit na piraso ng papel na nakasiksik sa loob, isang handwritten na tala. Nakasulat dito, "Package transfer to San Gabriel, finalize payment. Dispose of personal effects at PSA." San Gabriel ang pangalang iyon at ang P-site. Ano ang ibig sabihin noon? Isinantabi niya ang folder at binuksan ang itim na logbook. Ito ang pribadong talaan ni Dr. Reyes, malayo sa opisyal na mga dokumento. Mabilis niyang hinanap ang pangalan ng kanyang ina. At doon niya nakita ang katotohanang mas masakit pa sa sampal. Nakasulat sa maliit at teknikal na sulat kamay ng doktora ang mga tala tungkol sa labis-labis na dosis ng midazolam at propofol, malalakas na pampakalma na ibinibigay sa kanyang ina araw-araw. To induce and maintain comatose state, basa niya sa isang tala. Hindi ito gamutan, ito ay dahan-dahang pagpatay. At sa huling entry, para sa pangalan ni Dr. Aurora Velarde, nakasulat, "Patient transferred, status legally deceased." Isinara ni Daniel ang logbook. Isang alon ng galit at pighati ang bumuhos sa kanya. Ibinenta nila ang kanyang ina. Itinuring na parang isang bagay na maaring itapon. "P-site," bulong niya sa sarili. Tumingin siya kay Nico. "Nico, sinabi mo na sa basurahan sa Santa Aurelia mo nakita ang nanay ko. Ano ba ang tawag ng mga tao doon?" Nag-isip ang bata. "Payatas po." "Iyon po ang tawag namin doon. Payatas." P-site. Nagtugma ang lahat. Doon nila itinapon ang mga personal na gamit ng kanyang ina. At marahil doon din nila siya mismo iniwan. "Nico," sabi ni Daniel, ang kanyang boses ay determinado.
Kailangan nating pumunta doon, ituro mo sa akin. Ang biyahe patungo sa Payatas ay isang paglalakbay patungo sa ibang bahagi ng mundo. Habang papalayo sila sa sentro ng syudad, ang mga matatayog na gusali ay napalitan ng mga magugulong kabahayan at ang mga malalapad na kalsada ay naging mga makikitid at baku-bakong daan. Ang malinis na hangin ay unti-unting napalitan ng isang masangsang na amoy, ang amoy ng nabubulok na basura, isang amoy na dumidikit sa damit at sa kaluluwa. Nang marating nila ang paanan ng bundok ng basura, natigilan si Daniel. Hindi niya lubos sa kalain ang lawak nito. Mga bundok na gawa sa basura ang nakatayo sa harap niya at sa gitna ng mga ito, mga tao, mga lalaki, babae at mga batang kasinliit ni Nico ay naghahalungkat naghahanap ng anumang mapapakinabangan. Mga uwak ay lumilipad sa itaas, nakikisalo sa pista ng pagkasira. Dito po, sabi ni Nico, bumaba ng kotse. Para sa kanya ito ay pamilyar na tanawin. Ngunit para kay Daniel, ang kanyang mamahaling sapatos na katad ay tila isang insulto sa lugar na yon. Sumunod siya sa bata, maingat na iniiwasan ang mga basag na bote at matutulis na bakal. Ang mga tao ay napapatingin sa kanila, ang kanilang mga mata ay puno ng pagtataka at kawalan ng tiwala. Isang lalaking nakasuot ng mamahaling damit sa kanilang mundo ay nangangahulugan ng gulo. Giniya siya ni Nico sa isang masikip na daanan sa pagitan ng mga barong-barong na gawa sa yero karton at mga lumang tarpaulin. Ang hangin ay mabigat at mahirap hingahan. Dito po siya natutulog. Bulong ni Nico, huminto sa harap ng isang maliit na istruktura na halos hindi na nakatayo. Yumuko si Daniel para pumasok. Ang loob ay madilim at masikip. May isang lumang kutsyon sa sahig basa at amoy amag. May isang kahon na nagsisilbing lamesa. Ngunit sa kabila ng karumihan, may isang bagay na pumukaw sa kanyang pansin. Sa dingding na gawa sa karton, may isang guhit na ginawa gamit ang uling. Ito ay simple, ngunit hindi maipagkakamali, isang G-clef at ilang mga nota ng musika, ang pirma ng kanyang ina. Kasabay noon, isang ubo ang narinig niya mula sa labas. Isang matandang babae ang muka, ay kulubot na sa hirap at sikat ng araw ang nakatayo sa may pintuan nakasandal sa isang tungkod. "Sino kayo?" tanong ng matanda. Ang kanyang boses ay magaspang. "Naghahanap po kami ng isang babae na tumira dito." Sagot ni Daniel, ang kanyang boses ay halos mabasag. Ang pangalan niya po ay Aurora. Tinitigan siya ng matanda mula ulo hanggang paa. Ikaw ba si Daniel?" Natigilan si Daniel. "Paano ninyo nalaman?" "Lagi kanyang ikinukwento sa amin," sabi ng matanda. "Ang mabuti niyang anak, ang matalino niyang anak. Sabi niya, darating ka raw para sunduin siya. Akala namin nagdedeliryo lang siya dahil sa sakit." "Sakit?" Mabilis na tanong ni Daniel. "May sakit po siya. Lagi siyang inuubo. Mahina ang kanyang katawan, pero matatag ang kanyang espiritu." Kwento ng matanda. Tinuruan niya kaming magbasa. Tinuruan niya ang mga bata na kumanta. Kahit wala siyang anuman, ibinabahagi pa rin niya ang kanyang kaunting pagkain. Isa siyang anghel na napadpad sa impyernong ito. Hindi na napigilan ni Daniel ang mga luhang namumuo sa kanyang mga mata. Inilibot niya ang kanyang tingin sa maliit na barong-barong inilalarawan sa isip ang kanyang ina. Isang babaeng lumaki sa yaman, isang respetadong doktora na nabubuhay sa ganitong kaawa-awang kalagayan. Nasaan na po siya ngayon? Halos pabulong na tanong ni Daniel. Bumuntong hininga ang matanda. Ilang linggo na ang nakalipas. May dumating na mga lalaki, nakauniforme mula raw sa isang charity na tinatawag na San Gabriel. Kinuha nila siya. Sabi nila, dadalhin daw siya sa isang lugar kung saan mas maalagaan siya. "San Gabriel," ulit ni Daniel, ang pangalan mula sa tala. Ayaw niyang sumama. Pagpapatuloy ng matanda. Hinihintay ka raw niya,
pero pilit nila siyang isinakay sa isang van. Iyon na ang huli naming pagkikita sa kanya. May kinuha si Daniel mula sa kanyang pitaka, lahat ng cash na dala niya at iniabot ito sa matanda. Salamat po sa pag-aalaga sa kanya. Tumangulang ang matanda, tinanggap ang pera na may panginginig. Lumabas si Daniel mula sa barong-barong pabalik sa nakakasilaw na liwanag ng araw at sa masangsang na amoy ng basurahan. Pero ngayon, hindi na ang amoy ang kanyang napapansin. Ang nakikita niya ay ang mukha ng kanyang ina at ang naririnig niya ay ang pangalan ng lugar na pinagdalhan sa kanya. San Gabriel. Alam na niya kung saan siya susunod na pupunta. Tapos na ang paghahanap ng mga bakas. Ngayon, magsisimula na ang misyon ng pagbawi. Ang pag-alis sa payatas ay parang paghahon mula sa isang malalim na hukay. Ang masangsang na amoy ay nanatili sa kanilang damit at sa memorya ni Daniel. Sa biyahe, pabalik ang katahimikan sa loob ng kotse ay mas mabigat kaysa dati. Hindi ito katahimikan ng kapayapaan, kundi ng nagbabadyang unos. Tinitignan ni Daniel ang daan, ngunit ang kanyang isip ay nasa imahe ng barong-barong, sa guhit na uling sa dingding, at sa kwento ng matandang babae. Alam niya na hindi niya maaaring basta na lang sugurin ang San Gabriel. Kailangan niya ng mas matibay na ebidensya, isang sandatang hindi matatanggihan bago niya gawin ang kanyang huling hakbang. Ang logbook at ang mga tala ni Patricia ay malakas na, ngunit kailangan niya ng isang bagay na direktang mag-uugnay kay Camille. Sa krimen, isang bagay na hindi niya maitatanggi. Bago umuwi, huminto si Daniel sa isang maliit na internet cafe sa isang sulok ng syudad. Ayaw niyang gamitin ang sarili niyang computer o network sa takot na ito'y minamanmanan. Inilabas niya ang kanyang laptop at gumamit ng secure connection. Gamit ang pangalang Almeida Logistics at ang ilang detalye mula sa folder, sinimulan niyang gamitin ang kanyang mga koneksyon sa mundo ng korporasyon. Nagpadala siya ng ilang encrypted na mensahe sa isang pinagkakatiwalaan niyang financial investigator, isang taong may utang na loob sa kanya. Ang utos niya ay simple, siyasatin ang lahat tungkol sa Almeida Logistics at ang anumang transaksyon nito sa mga nakalipas na 12 buwan. Kailangan ko ng resulta sa lalong madaling panahon. Pagkatapos noon, dinala niya si Nico sa apartment ni Mang Tomas. Mang Tomas, kailangan ko po ng pabor. Maaari niyo po bang bantayan muna si Nico? Mas ligtas po siya rito kaysa sa akin. Walang problema, senyorito. Ituring niyo na po siyang apo ko. Sagot ng matanda habang inaalalayan si Nico papasok. Ang bata sa unang pagkakataon ay tila nakahanap ng isang ligtas na kanlungan. Mag-isa na ngayon si Daniel. Oras na para harapin ang ahas sa kanyang sariling tahanan. Nagmaneho siya pabalik sa penthouse. Ang bawat metro na kanyang tinatahak ay nagpapatibay sa kanyang galit. Pagdating niya sa gusali, ang doorman ay yumuko gaya ng dati. Ang elevator ay mabilis na umakyat gaya ng dati. Ngunit lahat ng karangyang yon ay wala ng halaga. Ito ay isang entablado lamang para sa isang malaking kasinungalingan. Pagbukas niya ng pinto, naroon si Camille. Nakaupo siya sa sala, perpekto ang ayos na kasuot ng isang eleganteng puting bestida. Sa harap niya sa coffee table ay may 2 kopita at isang bote ng mamahaling alak. Ngumiti siya nang makita si Daniel, isang nangiting pilit at puno ng pagkabalisa. Mahal, kanina pa kita hinihintay. Sabi niya sa malambing na boses. Nag-aalala ako sa'yo. Uminom muna tayo, mag-usap tayo ng mahinahon. Hindi kumibo si Daniel. Naglakad siya papalapit, ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa kanya. Ang kanyang katahimikan ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Daniel, please. Pakiusap ni Camille tumatayo. Alam kong galit ka. Pero lahat ng ito ay isang malaking hindi pagkakaunawaan. Hayaan mo akong ipaliwanag. Beep! Isang tunog mula sa telepono ni Daniel ang pumutol sa kanyang sasabihin. Isang secure na email ang dumating. Ang resulta ng investigasyon, binuksan niya ito. Ang kanyang mga mata
ay mabilis na tumakbo sa mga numero at pangalan sa screen at doon niya nakita ang lahat. Ang Almeida Logistics ay isang ghost company na karehistro sa pangalan ng isang malayong pinsan ni Camille. At ang pinakamatinding ebidensya mga bank transfer records. Malaking halaga ng pera inilipat mula sa isang pribadong account ni Camille de Villa patungo sa account ng Almeida Logistics at sa personal na account ni Dr. Patricia Reyes. Ang mga petsa ay tumutugma sa mga araw bago at pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang ina. Ito na, ang resibo ng pagtataksil. Itinaas ni Daniel ang kanyang tingin mula sa telepono. Ang kanyang mga mata ay parang dalawang nagbabagang uling. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa coffee table. Kinuha niya ang bote ng alak. "Gusto mong mag-usap?" Tanong niya. Ang kanyang boses ay kalmado sa isang nakakakilabot na paraan. "Sige, mag-usap tayo." At sa isang mabilis na kilos, ibinuhos niya ang buong laman ng mamahaling alak sa makintab na sahig na marmol. Ang pulang likido ay kumalat na parang dugo. "Daniel?" Sigaw ni Camille na paatras. "Huwag kang mag-alala. Marami pa tayong pag-uusapan," sabi ni Daniel. Kinuha niya ang kanyang telepono at itinapon ito sa ibabaw ng coffee table. Ang screen ay nakaharap kay Camille. Ipinapakita ang mga bank records. "Ipaliwanag mo yan." Utos niya. Ang kanyang boses ay dumadagundong sa katahimikan ng silid. Nanginginig na tiningnan ni Camille ang telepono. Nakita niya ang mga numero, ang mga pangalan. Ang kulay sa kanyang muka ay biglang nawala. Wala na siyang lusot. "Daniel, ako." Nauutal niyang sabi, sinusubukang bumuo ng kasinungalingan, ngunit wala nang lumalabas. "Sino ang nag-register sa Almeida Logistics, Camille? Ang pinsan mo, hindi ba?" Sunod-sunod na tanong ni Daniel. Bawat salita ay parang isang suntok. "Magkano ang ibinayad mo kay Patricia para patahimikin ang nanay ko? Sapat ba para makabili ka ng bagong kotse o ng bagong kondo?" Hindi ganyan." Sigaw ni Camille, nagsisimula ng maging hysterikal. "Hindi ganyan." Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Daniel. "Nakita ko kung saan siya tumira sa payatas, isang barong-barong na gawa sa basura. Habang ikaw, nandito umiinom ng alak na mas mahal pa sa bahay na yon. Ipaliwanag mo sa akin kung paano niya narating iyon, Camille." Dito na tuluyang bumigay si Camille. Ang maskara ng isang sopistikadang socialite ay gumuho. Inilalabas ang isang desperadong sakim na babae sa ilalim. "Oo, ginawa ko." Umamin siya. Ang kanyang boses ay puno ng pait at galit. "Ginawa ko? At ano ngayon? Ang nanay mo ay isang pabigat. Lagi siyang kontra sa pagsasama natin. Palagi niyang sinasabi na hindi ako sapat para sa'yo. Kaya ipinapatay mo siya." "Hindi ko siya ipinapatay. Gusto ko lang siyang ilayo para magkaroon tayo ng sarili nating buhay. Ang tawag doon ay pagbenta." "Camille." Sigaw ni Daniel. Ang kanyang mukha ay isang pulgada na lang ang layo mula sa kanya. "Ibinenta mo ang nanay ko na parang isang hayop." Sa sobrang galit si Camille ay naging mapangahas. "Hindi mo naiintindihan. Ginawa ko ito para sa pamilya ko, para sa atin, ang ama ko. Bangkarote na kami. Kailangan namin ng pera. At ikaw, ang yaman mo, hindi mo naman mararamdaman ang mawawala." Iyon na ang huling salita. Ang pag-amin na ang lahat ng ito ay dahil sa pera. Ang sakit, galit at pagtataksil ay umabot na sa sukdulan sa loob ni Daniel. Hindi na niya napigilan ang kanyang sarili. Itinaas niya ang kanyang kamay. Isang malutong at malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Camille. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa buong penthouse. Napahawak si Camille sa kanyang namumulang pisngi. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at sakit. Tinitigan siya ni Daniel. Ang kanyang dibdib ay mabilis na umaangat at bumababa. Ang pag-ibig na dati niyang naramdaman
para sa babaeng ito ay naging abot-tinangay ng hangin ng kanyang pagtataksil. Mula ngayon, sabi niya, ang kanyang boses ay naging isang malamig na bulong puno ng lason. Wala ka ng halaga sa akin. Hindi ka na parte ng buhay ko. Tumalikod siya at naglakad patungo sa pinto. Iniwan si Camille na umiiyak sa gitna ng basag na bote, natapong alak at ng mga durog na piraso ng kanilang kasinungalingan. Paglabas niya ng pinto, isinara niya ito ng malakas. Alam niyang ito na ang huling pagkakataon na tutungtong siya sa lugar na yon. Ang kanyang tahanan ay wala na roon. Ang kanyang tahanan ay kung nasaan man ang kanyang ina. At hahanapin niya ito kahit na kailangan niyang kalabanin ang impyerno. Naiwan si Camille sa sahig sa gitna ng natapong alak na parang dugo sa puting marmol. Ang sampal ni Daniel ay hindi lang pisikal na sakit. Ito ang tunog ng tuluyang pagguho ng kanyang mundo. Ang bawat kasinungalingan, bawat plano, bawat pangarap na itinayo niya sa pundasyon ng panlilinlang ay gumuho sa isang iglap. Nanginginig siyang dinampot ang kanyang telepono. Mayroon na lang siyang isang taong matatawagan, ang taong nagtulak sa kanya sa kadilimang ito. "Hello?" Sagot ng isang malamig at makapangyarihang boses sa kabilang linya. "Itay." Umiiyak na, sabi ni Camille. Tapos na. Alam na niya ang lahat. Walang bakas ng simpatiya sa boses ni Don Ricardo de Villa. "Tumigil ka sa pag-iyak na parang bata, Camille," mariin niyang sabi. Ang pag-iyak ay hindi makakalutas ng problema. Anong eksakto ang alam niya? Lahat, Itay, ang Almeda, ang mga bank transfer, lahat. Sinampal niya ako. Umalis siya. Isang mahabang katahimikan ang namagitan. Pagkatapos nagsalita si Don Ricardo, ang kanyang boses ay kalmado ngunit puno ng yelo. "Kung gayon, wala na tayong panahon para sa mga pagkakamali. Mayroon na lang tayong isang paraan para ayusin ito." Anong ibig mong sabihin?" tanong ni Camille, isang bagong uri ng takot ang gumapang sa kanyang dibdib. "Ang problema sa San Gabriel," sabi ni Don Ricardo, "kailangan nang tapusin ngayong gabi rin. Siguraduhin mong wala ng ebidensya at siguraduhin mong wala ng testigo." Nanigas si Camille. Ang ibig sabihin ng kanyang ama ay malinaw na malinaw. Hindi lang ito paglilipat. Ito ay pagtatapos. Itay, hindi natin maaaring gawin iyon. Wala nang hindi natin maaaring gawin. "Camille," sigaw ng ama sa kabilang linya. "Ikaw ang nagpasok sa atin sa gulong ito. Ikaw ang tatapos nito. O gusto mong pareho tayong mabulok sa kulungan? Kumilos ka na." Click! Ibinaba na ng kanyang ama ang telepono. Naiwan si Camille na hawak ang telepono. Ang mga salita ng kanyang ama ay umuulit sa kanyang isip. Isa siyang puppet na pinutulan na ng tali ng kanyang amo. At ngayon, binigyan siya ng isang huling karumal-dumal na utos. Samantala, si Daniel ay nasa loob ng kanyang sasakyan. Ang galit ay kumukulo sa kanyang dugo. Ngunit sa ilalim ng galit na yon, mayroong isang nag-aalab na pangangailangan, ang pangangailangang kumilos ng mabilis. Ang pag-amin ni Camille ay hindi lang isang katapusan. Ito ay isang hudyat na ang panganib para sa kanyang ina ay mas malaki na ngayon kaysa dati. Alam niyang hindi niya basta-basta mahahanap ang San Gabriel. Kailangan niya ng eksaktong lokasyon. Huminto siya sa isang ligtas na lugar at tinawagan ang kanyang pinagkakatiwalaang pribadong imbestigador, Reyes Kaya. Sabi ni Daniel sa telepono, walang paligoy-ligoy. "May ipapahanap ako sa'yo." Isang lugar na tinatawag na San Gabriel. Malamang isang luma o abandonadong nursing home o pasilidad. Kailangan ko ng lokasyon. Ngayon din. Habang naghihintay, ang kanyang isip ay tumatakbo. Tiyak na tatawagan ni Camille ang kanyang mga kasabwat. Tiyak na may gagawin silang hakbang. Ilang minuto lang ang lumipas, tumunog ang telepono niya. "Boss!"
sabi ng investigador. Nahanap ko na. Mayroong isang San Gabriel Retirement Haven, isang luma at halos abandonadong pasilidad sa liblib na bahagi ng Tagaytay. Matagal nang nababalitang may mga ilegal na gawain doon pero walang makapasok para mag-imbestiga. Tagaytay. Ang lamig ng lugar ay tila gumapang sa kanyang mga buto. May isa pa akong tip, boss. Dagdag ng investigador. Isang van ng Almeida Logistics ang namataang papaakyat din ngayon sa Tagaytay. Papunta sa direksyon ng pasilidad na yon. Isang malamig na kaba ang bumalot sa puso ni Daniel. Ang mga piraso ng puzzle ay nabuo sa isang nakakatakot na larawan. Hindi ito isang simpleng paglilipat. Ito ay isang misyon para burahin ang huling ebidensya ang kanyang ina. Salamat, sabi ni Daniel bago ibaba ang tawag. Wala nang oras para mag-isip. Kailangan na niyang kumilos. Ang kanyang susunod na tawag ay sa kanyang abogado. Attorney Morales, makinig kang mabuti. Sabi ni Daniel, ang kanyang boses ay matatag at puno ng awtoridad. Buhay ang nanay ko. Biktima siya ng kidnapping. Mayroon akong sapat na ebidensya para idiin sina Camille de Villa, Don Ricardo de Villa at Dr. Patricia Reyes. Gusto kong ihanda mo ang mga arrest warrant para sa kanila. Kidnapping, frustrated murder, lahat ng maikakaso mo. Ano, Daniel, sigurado ka ba? Gawin mo na lang, putol ni Daniel. At may isa pa akong kailangan. Makipag-ugnayan ka sa hepe ng pulisya. Sabihin mong mayroon akong impormasyon sa lokasyon ng isang high-profile kidnap victim. Pero sabihin mo sa kanila na mag-antay sa ibaba ng bundok sa Tagaytay. Huwag silang aakyat hanggat wala akong senyales. Ayokong magkaroon ng komosyon. Ang kaligtasan ng nanay ko ang una. Pagkatapos ng tawag, pinaharurot niya ang sasakyan. Ang kanyang destinasyon, ang maliit na apartment ni Mang Tomas. Pagdating niya roon, ang mukha ni Mang Tomas ay puno ng pag-aalala. Sa isang tingin pa lang sa determinasyon sa mukha ni Daniel, alam na ng matanda na may mangyayari. Senyorito, ano po ang nangyari? Nahanap ko na kung nasaan siya, Mang Tomas, sabi ni Daniel. Pero kailangan nating magmadali. Papunta na rin doon ang mga tauhan nila. Tumingin si Mang Tomas sa kanya, pagkatapos ay kay Nico na nakikinig sa isang sulok. Isang apoy ng katapatan ang nag-alab sa mga mata ng matandang driver. Ang katapatan sa babaeng nagsilbi sa kanya ng napakatagal. Kung gayon sasama po ako, senyorito. Sabi ni Mang Tomas, walang pag-aalinlangan. Hindi ko po kayo hahayaang mag-isa. Sa unang pagkakataon sa araw na yon, isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ni Daniel. Hindi siya nag-iisa sa labang ito. Habang papalabas sila, lumapit si Nico. Sama niyo po ako. Umiling si Daniel at lumuhod sa harap ng bata. Nico, ang ginawa mo ay higit pa sa sapat. Ikaw ang nagsimula ng lahat ng ito. Pero ang susunod na mangyayari ay mapanganib. Dito ka lang kasama si Aling Remedios. Sabi niya tinutukoy ang asawa ni Mang Tomas. Mas ligtas ka rito. Pangako babalik kami. At isasama na namin si nanay. Sa labas ang panahon ay biglang nagbago. Ang kalmadong gabi ay napalitan ng malakas na hangin at pag-ambon. Habang minamaneho ni Daniel ang sasakyan paakyat sa paikot-ikot na daan ng Tagaytay, ang ulan ay bumuhos ng malakas. Ang windshield wipers ay hirap na linisin ng salamin. Ang kadiliman sa labas ay tila nilalamon sila at ang bawat kidlat ay nagpapakita ng mga anino ng mga puno na parang mga kalansay. Si Mang Tomas, sa tabi niya, ay tahimik na nagdarasal. Mahigpit ang kapit sa rosaryong ibinigay ni Daniel sa kanya. Kailangan nating mauna sa kanila, Mang Tomas. Sabi ni Daniel, ang kanyang mga daliri ay maputi na sa higpit ng kapit sa manibela. Bawat segundong nasasayang ay isang segundong papalapit sila sa kanya. Ang karera laban sa kamatayan ay nagsimula na. Ang daan paakyat sa Tagaytay ay isang madilim at mapanlinlang na ahas. Ang malakas na buhos ng ulan ay ginawang ilog ang kalsada at ang makapal na hamog ay bumabalot sa paligid, nililimitahan
ang kanilang paningin sa ilang metro lamang sa unahan. Bawat kurba ay isang panganib, ngunit si Daniel ay walang pakialam. Ang tanging nasa isip niya ay ang van ng Almeida Logistics na marahil ay nasa unahan lang nila. Pagdating nila sa isang tagong sangandaan na itinuro ng investigador, ipinasok ni Daniel ang sasakyan sa isang baku-bakong daan na halos hindi na makita dahil sa matataas na damo. Pagkatapos ng ilang minutong pag-usad, natanaw nila ito sa gitna ng kadiliman, isang malaking bakal na tarangkahan, kinakalawang at nababalot ng baging. Isang kupas na arko sa itaas nito ang may nakasulat San Gabriel Retirement Haven. Ang lugar ay mukhang inabandona na sa loob ng maraming dekada. Ang bakod ay may mga butas at ang tarangkahan ay nakakandado gamit ang isang makapal at kinakalawang na kadena. Walang duda ito ang lugar. Dito na tayo, sabi ni Daniel. Pinatay ang makina at ang mga ilaw ng kotse. Sa katahimikan ang tanging maririnig ay ang malakas na patak ng ulan sa bubong at ang ugong ng hangin. Wala ang van bulong ni Mang Tomas. Ang kanyang boses ay puno ng kaba. Nauna ba tayo? Sana, sagot ni Daniel. Walang oras para mag-aksaya. Lumabas sila ng kotse agad na binasa ng ulan, gamit ang isang maliit. Ngunit malakas na flashlight, sinundan nila ang bakod hanggang sa makahanap sila ng isang bahaging gumuho na. Maingat silang umakyat at pumasok sa teritoryo ng San Gabriel. Ang nasa harap nila ay isang malawak at madilim na hardin na napabayaan na. Ang mga damo ay kasing taas ng kanilang baywang. Sa gitna nito nakatayo ang pangunahing gusali, isang luma at malaking bahay na bato. Ang estilo ay Espanyol na may mga bintanang nababalot ng rehas na bakal. Ang itsura nito ay nakakakilabot, parang isang bahay sa isang horror movie. Senyorito, parang walang tao, sabi ni Mang Tomas, nanginginig sa ginawa't takot. Mas mabuti, sagot ni Daniel. Huwag kang gagawa ng ingay. Dahan-dahan silang naglakad palapit sa gusali. Ang kanilang mga sapatos ay lumulubog sa malambot na lupa. Sinubukan nilang buksan ang pangunahing pinto, ngunit ito'y nakasara ng mahigpit. Inikot nila ang gusali. Hinahanap ang ibang paraan para makapasok. Sa likurang bahagi, nakakita sila ng isang maliit na pinto na gawa sa kahoy, marahil ay para sa mga kusinero. Mas luma ito at mas mahina. Ginamit ni Daniel ang kanyang buong lakas at itinulak ito ng paulit-ulit. Sa ikatlong tulak, isang malakas na tunog ng nababasag na kahoy ang umalingaw-ngaw at ang pinto ay bumukas. Ang loob ng gusali ay mas madilim kaysa sa labas. Ang amoy ay pinaghalong alikabok-amag at kalungkutan. Gamit ang liwanag ng flashlight, nakita nila ang isang mahabang pasilyo na may mga pinto sa magkabilang panig. Ang mga pintura sa dingding ay natutuklap na at may mga agiw sa bawat sulok. Saan natin siya hahanapin? Tanong ni Mang Tomas. Titingnan natin ang lahat ng kwarto, sabi ni Daniel. Sinimulan nila ang kanilang paghahanap. Ang bawat pinto ay kanilang binubuksan. Ang mga kwarto ay halos walang laman, mga lumang kama na walang kutsyon, mga sirang upuan. Ang lugar ay isang libingan ng mga nakalimutang alaala. Habang papalapit sila sa dulo ng pasilyo, isang mahinang tunog ang kanilang narinig. Isang tunog na halos hindi marinig sa lakas ng ulan. Isang pag-ubo. Nagkatinginan sila ni Mang Tomas. Mabilis ngunit maingat silang naglakad patungo sa huling pinto sa kaliwa. Ang pinto ay may maliit na kwadradong bintana na may rehas. Itinutok ni Daniel ang flashlight at doon sa isang sulok ng madilim na kwarto, nakaupo sa isang bakal na kama na walang kutsyon ay isang babae. Payat na payat ang kanyang buhok ay magulo at nakasuot siya ng isang maruming damit. Ngunit kahit sa anino, sa kabila ng kanyang kaawa-awang kalagayan, nakilala siya ni Daniel, ang kanyang ina. Mama ko,
Isang salita lang ang lumabas sa kanyang bibig, isang bulong na puno ng sakit at pag-ibig. Sinubukan niyang buksan ang pinto, ngunit ito'y nakakandado mula sa labas. Ginamit ni Daniel ang kanyang balikat at buong lakas na sinugod ang pinto. Sa ikalawang pagsubok sumuko ang lumang kandado at bumukas ang pinto na may malakas na kalabog. Itinutok ni Doktora Aurora ang kanyang ulo. Sa una ang kanyang mga mata ay nanlalabo hindi makapaniwala sa liwanag. Pagkatapos, dahan-dahan, nakilala niya ang muka sa likod ng flashlight. Daniel. Ang kanyang boses ay mahina, halos isang hangin lang. Anak ko. Tumakbo si Daniel palapit sa kanya at lumuhod. Hinawakan niya ang malamig at payat nitong mga kamay. Ang mga luha ay malayang dumaloy sa kanyang mga pisngi, humahalos sa patak ng ulan mula sa kanyang buhok. Nandito na ako, ma. Nandito na ako. Paulit-ulit niyang sabi habang hinahalikan ang mga kamay nito. Alam kong darating ka. Sabi ni Doktora Aurora, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Alam ko? Si Mang Tomas ay nakatayo sa may pintuan tahimik na umiiyak habang pinapanood ang muling pagkikita. Kailangan na nating umalis dito. Sabi ni Daniel, tinutulungan ang kanyang ina na tumayo. Napakagaan nito, parang isang ibon. Inalalayan niya ito at dahan-dahan silang lumabas ng kwarto. Habang nasa kalagitnaan sila ng pasilyo, isang malakas na ingay ang biglang pumutol sa kanilang sandali. Ang tunog ng isang sasakyan na huminto sa harap ng gusali. Pagkatapos, ang malakas na pagbukas ng pinto. Sila na iyon. Diyos ko, senyorito. Nanginginig na, sabi ni Mang Tomas. Dalian ninyo at kautos ni Daniel. Mabilis silang naglakad patungo sa pinto sa likuran kung saan sila pumasok. Ngunit huli na. Pagdating nila sa dulo ng pasilyo, bumukas ang pangunahing pinto sa harap. 3 anino ang pumasok mula sa ulan. 2 malalaking lalaki at sa gitna nila, si Camille. Basang-basa ang kanyang damit at ang kanyang perpektong ayos ay wala na. Ang kanyang mukha ay hindi na nagpapakita ng pagkukunwari, kundi ng purong desperasyon at galit. Nang makita niya si Daniel kasama si Dr. Aurora, isang masamang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Look what we have here. Sabi ni Camille, ang kanyang boses ay matinis at puno ng lason. Isang family reunion, ang ganda namang pagmasdan. Hinarangan nila ang kanilang daan, walang labasan. Tapusin mo na to, Camille. Sabi ni Daniel, inilagay ang kanyang ina sa likuran niya habang si Mang Tomas ay pumuwesto para protektahan din ito. Sumuko ka na lang. Tumawa si Camille, isang tawang nakakakilabot. Sumuko, Daniel, mahal, ngayon pa lang nagsisimula ang lahat. Gabi na ng pagtatapos. Sumenya siya sa 2 lalaki. Tapos na ang paghihintay. Kailangan nang magpahinga ng payapa ng matanda. Subukan ninyo. Hamon ni Daniel, ang kanyang mga kamay ay naikuyom. Ang 2 lalaki ay dahan-dahang lumapit. Walang salita, sumugod ang una. Mabilis na umilag si Daniel at sinuntok ito sa tagiliran. Nagsimula ang isang marahas na laban sa loob ng madilim na pasilyo. Si Daniel, kahit nag-iisa, ay lumaban ng buong tapang, pinalakas ng adrenaline at ng pagmamahal sa inang nasa likuran niya. Ngunit 2 sila laban sa isa. Habang abala siya sa isa, ang isa naman ay sinubukang sunggaban si Dr. Aurora. Ngunit humarang si Mang Tomas gamit ang kanyang matandang katawan bilang panangga. Itinulak siya ng lalaki at bumagsak ang matanda sa sahig. Mang Tomas. Sigaw ni Daniel. Ang paglingon na yon ay isang pagkakamali. Isang malakas na suntok ang tumama sa kanyang panga at nahilo siya. Wala ka nang magagawa, Daniel. Sigaw ni Camille, tila nasisiyahan sa panunood. Katapusan mo na. Katapusan niyong lahat. Habang nakikipagbuno si Daniel sa sahig sa isa sa mga lalaki, ang isa naman ay dahan-dahang lumapit kay Dr. Aurora. May dinukot mula sa kanyang bulsa isang heringgilya na may lamang madilim na likido. Nang biglang, wiwu-wiwu,
Isang malakas na tunog ng sirena ang biglang pumunit sa katahimikan ng gabi. Pagkatapos ang buong paligid ng bahay ay biglang nagliwanag, mga asul at pulang ilaw na kumikislap mula sa labas tumatagos sa mga bintana. Natigilan ang lahat, ang mga pulis. Paano? Bulong ni Camille, ang kanyang mukha ay nagpakita ng purong gulat at pagkabigo. Iyon ang pagkakataong ginamit ni Daniel. Sa huling lakas, itinulak niya ang lalaking nakadagan sa kanya at sinipa ito palayo. Tumayo siya humihingal. Game over, Camille. Sabi ni Daniel, ang kanyang mga labi ay may dugo, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa tagumpay. Ang pangunahing pinto ay sinipa pabukas at isang grupo ng mga armadong pulis ang sumugod papasok. Pulis baba ang armas. Tinaas ng dalawang lalaki ang kanilang mga kamay. Si Camille ay napako sa kanyang kinatatayuan, parang isang estatwang gawa sa yelo, habang ang mga kumikislap na ilaw ay naglalaro sa kanyang basang mukha. Ang kanyang perpektong plano ay naging isang perpektong bangungot. Ang kanyang inabandonang santuwaryo ay naging kanyang sariling kulungan. Ang bulwagan ng katarungan ng Maynila ay isang malamig at tahimik na lugar, isang malaking kaibahan sa nag-aalab na emosyon ng mga taong nasa loob nito. Ang hangin ay mabigat sa tensyon. Ang bawat upuan ay puno mga mamamahayag na handa sa kanilang mga kamera, mga usisero, at ang mga taong direktang sangkot sa dramang malapit ng magwakas. Sa isang panig nakaupo si Daniel matikas sa kanyang madilim na suit. Sa kanyang tabi na sa wheelchair ay si Dr. Aurora Velarde. Payat pa rin siya, ngunit mayroong bagong liwanag sa kanyang mga mata. Isang liwanag ng dignidad at katatagan. Sa likuran nila, sina Mang Tomas at Nico, parehong kinakabahan, ngunit determinado. Sila ang pamilyang binuo ng katotohanan. Sa kabilang panig sa upuan ng mga akusado ay sina Camille at Dr. Patricia. Nakasuot sila ng kulay kahel na uniforme ng bilangguan, isang malupit na paalala ng kanilang pagbagsak. Si Dr. Patricia ay hindi mapakali, ang kanyang mga mata ay laging gumagalaw, halatang kinakain ng takot. Si Camille sa kabilang banda ay pilit na nagpapakita ng isang anyo nang kawalang malay ang kanyang ulo ay bahagyang nakayuko na parabang siya ang biktima. Ilang upuan ang layo mula sa kanila, kasama ng kanyang mga abogado, ay si Don Ricardo de Villa. Nakasuot pa rin siya ng mamahaling Amerikana. Ang kanyang mukha ay parang isang maskarang gawa sa bato, hindi tinatablan ng anumang emosyon. Siya ang larawan ng isang makapangyarihang taong naniniwalang hindi siya kayang abutin ng batas. All rise, anunsyo ng kawani. Pumasok ang hukom at isang malakas na pagpukpok ng maso ang nagpatahimik sa buong silid. Nagsimula na ang paglilitis. Unang iprinisenta ng piskal ang mga ebidensya. Isa-isa, inilatag niya ang kwento ng isang karumal-dumal na sabuatan. Ang pekeng death certificate. Ang logbook ni Dr. Reyes na nagdedetalye ng labis na dosis ng gamot. Ang mga financial record na nagpapakita ng malaking halaga ng perang dumaloy mula kay Camille patungo sa Almeda Logistics at kay Dr. Patricia. Bawat ebidensya ay isang pako sa kabaong ng depensa. Unang tinawag sa witness stand, si Mang Tomas. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit matatag ang kanyang boses. Ikinuwento niya ang kanyang nakita sa klinika, ang pagbabanta ni Camille, at ang kanyang takot. Sunod na tinawag si Nico. Sa kanyang maliit na katawan, umakyat siya. Sa upuan ng kanyang mga paa ay hindi man lang umabot sa sahig. Ngunit nang magsalita siya, ang kanyang boses ay malinaw at puno ng katotohanan. Ikinuwento niya kung paano niya natagpuan si Doña Bea, kung paano siya nito tinuruan, at kung paano niya dinala ang rosaryo kay Daniel. Sinasabi po ng abogado nila na nagdedeliryo na raw po si Ginang Velarde. Totoo po ba yon? Tanong ng piskal. Tumingin si Nico sa hukom, ang kanyang mga mata ay seryoso. Hindi po siya baliw,
sabi ng bata. Siya po ang pinakamatino na taong kilala ko dahil kahit kailan, hindi po siya tumigil na mahalin ang anak niya. Isang bulungan ng simpatiya ang kumalat sa silid. Ang testimonya ng bata ay mas matimbang kaysa sa anumang teknikal na ebidensya. Ang kasunod na mga oras ay isang matinding pagtatanong. Nang si Doktora Patricia na ang nasa stand, kitang-kita na ang kanyang pagkasira. Sa bawat tanong ng piskal, sa bawat ebidensyang ipinapakita sa kanya, lalo siyang namumutla at pinagpapawisan. Sa huli hindi na niya nakayanan. Bumaling siya sa kanyang abogado, umiiyak. Pagkatapos ng isang maikling pag-uusap, tumayo ang abogado. Your Honor, my client wishes to change her plea. She is willing to confess and cooperate fully with the prosecution. Isang malaking kaguluhan ang naganap. Muling ipinukpok ng hukom ang kanyang maso. Tahimik. Nang muling humarap si Doktora Patricia, iba na ang kanyang anyo. Wala na ang takot. Napalitan ito ng desperasyon para iligtas ang sarili. Sino ang nagplano ng lahat ng ito? Tanong ng piskal. Huminga ng malalim si Doktora Patricia at itinuro ang kanyang nanginginig na daliri, hindi kay Camille, kundi sa lalaking nakaupo ng tahimik sa likuran. Siya, sabi niya ang kanyang boses, ay nanginginig sa galit. Si Don Ricardo de Villa, siya ang utak ng lahat. Lahat ng mata ay napunta kay Don Ricardo na sa unang pagkakataon ay nagpakita ng pagkagulat. Sinungaling, sigaw ni Camille tumatayo. Umupo ka, sigaw ng hukom. Ikinuwento ni Doktora Patricia ang lahat. Kung paano siya nilapitan ni Don Ricardo ang kanyang mga problema sa pera at ang alok ng matanda. Tulungan siyang patahimikin si Dr. Aurora at bilang kapalit popondohan ni Don Ricardo ang isang buong ospital para sa kanya. Si Camille daw ang naging tulay at tagapagpatupad ng plano. Ang huling tinawag sa stand ay si Dr. Aurora. Dahan-dahang itinulak ni Daniel ang kanyang wheelchair hanggang sa harap. May isang mikropono na inilapit sa kanya. Ang buong silid ay naghihintay. Tumingin siya, hindi sa hukom o sa piskal, kundi direkta kay Camille. Ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng galit, kundi ng isang malalim at nakakapanghinang kalungkutan. Minahal kita, na parang tunay na anak, Camille. Sabi niya, ang kanyang boses ay mahina, ngunit malinaw naririnig sa bawat sulok ng tahimik na silid. Ipinagkatiwala ko sa iyo ang pinakamahalaga sa akin, ang anak ko. Bakit? Ang simpleng tanong na yon na puno ng bigat ng isang nasirang pagtitiwala ang siyang tuluyang sumira kay Camille. Bigla siyang tumayo, ang kanyang mukha ay puno ng luha at galit. Wala na ang pagkukunwari, wala na ang kontrol. Kasalanan niya ito. Sigaw niya habang itinuturo ang kanyang ama. Kasalanan mo ito. Lahat, Itay, ikaw ang nagsabi na pabigat siya. Ikaw ang nagsabi na kailangan nating gawin ito para mailigtas ang pangalan ng pamilya. Ikaw ang sumira sa buhay ko. Ang buong korte ay natigilan. Ang engranding pagbubunyag. Ang anak na mismo ang nagdiin sa kanyang ama. Si Don Ricardo ay napako sa kanyang upuan, ang kanyang maskara ay tuluyan ng nabasag. Inilalabas ang isang talunang matanda. Hindi na nagtagal ang paglilitis pagkatapos noon. Ang hatol ay mabilis at iisa guilty. Para sa krimen ng kidnapping, frustrated murder at conspiracy. Anunsyo ng hukom ang kanyang boses ay parang bakal. Sina Don Ricardo de Villa at Camille de Villa ay hinahatulan ng habambuhay na pagkabilanggo ng walang posibilidad ng parole. Si Dr. Patricia, dahil sa kanyang kooperasyon, ay nakatanggap ng mas mababang sentensya. Sa pagdinig ng hatol, tuluyang bumagsak si Camille sa sahig. Humahagulgol, paulit-ulit na sinisigaw ang pangalan ni Daniel, humihingi ng tawad. Si Don Ricardo naman ay tahimik lang na tumayo, ang kanyang muka ay blangko habang pinoposasan ng mga pulis. Tiningnan sila ni Daniel. Sa huling pagkakataon, hindi galit, hindi rin saya, kundi isang malalim na awa para sa mga kaluluwang nilamon ng sarili nilang kasakiman. Tumalikod siya
at dahan-dahang itinulak ang wheelchair ng kanyang ina palabas ng silid palayo sa nakaraan. Habang kinakaladkad si Camille palabas ng mga gwardiya, nagtama ang kanilang mga mata. Ang mga mata ni Camille ay hindi na puno ng galit o pagsisisi. Ang mga ito ay blanko, walang laman. Ang mga mata ng isang taong nawalan na ng lahat pati na ng kanyang kaluluwa. Paglabas nila ng bulwagan, sumalubong sa kanila ang liwanag ng mga flash ng kamera at ang sigawan ng mga tao. Ngunit para kay Daniel, ang tanging mahalaga ay ang bigat ng kamay ng kanyang ina na nakapatong sa kanyang braso. Nagawa na ng batas ang kanyang trabaho, ngayon oras na para simulan nila ang paghilom. Lumipas ang 6 na buwan. Ang ingay ng iskandalo ay unti-unti nang humupa, napalitan ng mga bagong balita, ng mga bagong drama sa syudad. Ngunit para sa pamilya Velarde, ang 6 na buwan na iyon ay hindi panahon ng paglimot, kundi ng muling pagtatayo. Ang luma at halos abandonadong bahay ng mga Velarde, ang tahanan kung saan lumaki si Daniel at unang natutong tumugtog ng piano, ang kanyang ina, ay dumaan sa isang malaking pagbabago. Hindi ito isang simpleng renobasyon, ito ay isang muling pagsilang. Ang mga pader na dati kupas at puno ng alikabok ay pininturahan ng puti at kremang kulay. Ang mga bintanang dati sarado ay binuksang malalapad, hinahayaang pumasok ang sikat ng araw. At ang hardin na dati pinamumugaran ng mga ligaw na damo ay isa na ngayong makulay na paraiso, puno ng mga rosas, sampagita at mga batang naghahabulan. Ang lumang mansyon ay isa na ngayong pundasyon, ang Bahay Liwanag Aurora, isang libreng paaralan ng musika at sining at isang ligtas na kanlungan para sa mga batang lansangan na katulad ni Nico. Sa araw ng formal na pagbubukas, ang buong lugar ay puno ng buhay. Ang hangin ay may halong amoy ng mga bagong pitas na bulaklak at ng masasarap na pagkaing inihanda para sa mga bisita. May mga benefactor, mga kapitbahay at higit sa lahat, may 12-dosenang mga bata. Ang kanilang mga mukha ay puno ng kagalakan at pag-asa. Si Dr. Aurora, kahit na kailangan pa rin ng tulong mula sa isang eleganteng tungkod na kahoy, ay abalang-abala. Siya ang reyna ng kanyang kaharian, nagbibigay ng mga utos sa malumanay, ngunit may awtoridad na boses, tinitiyak na ang lahat ay perpekto. Ang dating lungkot sa kanyang mga mata ay tuluyan ng napalitan ng isang ningning, ang ningning ng isang taong nakahanap ng bagong layunin. Si Nico naman ay hindi na ang mahiyain at marungis na bata na sumugod sa isang magarbong pagtitipon. Siya ngayon ay isang malusog at masayahing bata, kumpiyansa sa kanyang sarili. Suot ang isang maliit na barong, tumatakbo siya kung saan-saan, tinutulungan ang mga mas batang miyembro na itune ang kanilang mga violin at gitara. Siya ang naging kuya ng lahat, ang buhay na patunay na mayroong pangalawang pagkakataon. At si Daniel, nakatayo siya sa isang sulok, pinapanood ang lahat. Ang kanyang mamahaling suit ay napalitan na ng isang simpleng linen shirt. Wala na ang malamig at kalkuladong anyo ng isang CEO. Sa halip, ang kanyang mukha ay kalmado at isang tunay na ngiti ang laging nasa kanyang mga labi. Ang mga papeles para sa legal na pag-ampon kay Nico ay napirmahan na. Opisyal na siyang si Nicolas Nico Velarde, isang ama. Oras na, anak. Sabi ni Dr. Aurora, marahang tinapik ang kanyang braso. Tumango si Daniel at umakyat sa maliit na entabladong inihanda sa gitna ng hardin. Kinuha niya ang mikropono at isang tahimik na pag-asam ang bumalot sa lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Simula niya. Ilang buwan na ang nakalipas, ang buhay ko ay puno ng mga bagay, mamahaling kotse, malaking bahay, mga importanteng pagpupulong. Puno ng mga bagay pero walang laman. Tumingin siya sa direksyon ni Nico at ng kanyang ina. Ngunit isang matapang na bata at isang lumang rosaryo ang nagturo sa akin ng tunay na kahulugan ng yaman.
ang pagmamahal, katotohanan at pag-asa. Ang bahay na ito, itinuro niya ang paligid ay isang testamento na ang kadiliman ay hindi kailanman mananalo laban sa liwanag hanggat tayo ay nagkakaisa para sindihan ito. Isang masigabong palakpakan ang sumunod. Pagkatapos ng kanyang talumpati, ang pinakahihintay na sandali ay dumating na. Umupo si Doktora Aurora sa harap ng grand piano na nasa gitna ng entablado, ang parehong piano na naging tahimik na saksi sa kanyang kalungkutan at muling pagkabuhay. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mga kamay at sinimulang tugtugin ang isang pamilyar na himig. Ang himig na dati niyang tinutugtog para kay Daniel noong bata pa ito. Ngunit ngayon, hindi siya nag-iisa. Umupo si Nico sa tabi niya at ang kanyang maliliit na daliri ay sumabay sa mga teklado. Magkasama tinugtog nila ang isang piyesa na may 4 na kamay. Ang harmonya sa pagitan ng matanda at ng bata ay perpekto, isang pag-uusap na walang salita. Isang kwentong naglalakbay mula sa sakit ng basurahan hanggang sa kagalakan ng isang tahanan. Isa-isang sumali ang ibang mga bata, dala ang kanilang mga instrumento. Ang tunog ng mga violoncello at plauta ay humalo sa piano, lumilikha ng isang symphony na puno ng emosyon. Ang musika ay umakyat sa kalangitan, isang dalangin ng pasasalamat, isang himig ng pag-asa. Mula sa unang hanay, pinapanood sila ni Daniel, ang kanyang puso ay puno ng pagmamalaki. Sa bawat nota, naririnig niya ang boses ng kanyang ina. Sa bawat bata, nakikita niya ang mukha ng kanyang anak. Isang trahedya ang ginawa nilang isang milagro. Nang matapos ang piyesa, isang nakabibinging katahimikan ng namayani bago ito mabasag ng isang malakas at taos-pusong palakpakan. Kinuha ni Doktora Aurora ang mikropono, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa luha ng kaligayahan. Ang awit na yan ay pinamagatan naming ang muling pagtatagpo. Anunsyo niya. At ito ay para sa aking anak na hindi kailanman sumuko, at para sa aking apo, si Nico, na naging aking mga mata noong ako'y hindi makakita. Tumakbo si Nico para yakapin siya at umakyat din si Daniel sa entablado. Sa harap ng lahat, nagyakap silang tatlo, isang larawan ng isang pamilyang binuo ng pagsubok at pinagtibay ng paggigining pag-ibig. Habang nagpapatuloy ang kasiyahan, lumayo si Daniel, saglit tumayo sa may beranda at pinagmasdan ang masayang tanawin. Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang lumang rosaryo na gawa sa perlas. Tinitigan niya ito pagkatapos ay hinalikan. Hindi na ito isang simbolo ng sakit, kundi isang alaala ng isang himala. Isang maliit na kamay ang humawak sa kanya. Si Nico pawisan at masaya. Nakita mo ba pa, wala akong maling nota? Sigaw ng bata, puno ng pagmamalaki. Ang salitang papa ay lumabas ng natural sa kanyang bibig sa unang pagkakataon sa publiko. Isang mainit na kuryente ang dumaloy sa puso ni Daniel. Lumuhod siya at niyakap ng mahigpit ang kanyang anak. Narinig ko, anak. Perpekto ka. Isa kang maestro. Bulong niya. Ang salitang yon, ang tawag na yon ay mas mahalaga pa kaysa sa lahat ng yaman ng Velarde Corporation. Lumapit si Dr. Aurora, inilagay ang isang kamay sa balikat ng kanyang anak. Masaya ka ba, Daniel? Tanong niya. Tumingin si Daniel sa kanyang ina, sa kanyang anak, sa bahay na puno ng musika at tawanan. Higit pa sa inaakala ko, ma. Sagot niya, puno ng katapatan. Ngumiti ang kanyang ina. Kung gayon, tapos na ang trabaho ko rito. Ngayon, ikaw na ang bahalang panatilihing tumutugtog ang musika. Tumango si Daniel. Ang bahay liwanag Aurora ay kumikinang sa dilim ng gabi, isang parola sa syudad. Alam niyang may mga pagsubok pang darating na ang buhay ay hindi isang kwentong pambata. Ngunit alam din niya na hanggat magkakasama sila, kaya nilang harapin ang kahit ano. Ang musika ay patuloy na tumutugtog, isang walang hanggang himig ng pag-ibig pamilya.
At pagtubos, isang himig na hindi na kailanman mapapatahimik. At doon sa gitna ng lahat ng mayroon siya sa wakas, ay natuklasan ng bilyonaryo na dati inakalang nasa kanya na ang lahat na ngayon pa lamang tunay na nasa kanya na ang lahat.